Naramdaman ko ang init sa mukha ko. Paano kung oo? Tanong ko, nagugulat sa sarili kong tapang. Kung ganun, masasabi kong ito ang pinakamagandang first date ng buhay ko. Sagot niya na may ngiting nagpabilis ng tibok ng puso ko kahit na hindi kumbensyonal ang mga pangyayari. Ang hindi kumbensyonal ay mabait na paraan ng pagsasabi, tawa ko. Sino ba naman ang mag-aakalang ang best date ko sa loob ng ilang dekada ay magsisimula sa public humiliation sa kasal ng anak ko? May kakaibang humor ang buhay, sang-ayon ni Rafael. Minsan ang pinakamababang sandali natin ang nagdadala sa atin sa pinakamataas na destinasyon. Bagay tayo, di ba? Dagdag niya. Parehong binigo ng expectations ng iba. Parehong naghahanap ng mas totoo. Siguro yun ang nagdala sa atin sa kafe na ito, sagot ko. Ang mutual recognition ng mga kaluluwang naghahanap ng parehong bagay. Katotohanan sa mundong puro porma. May kung anong tapat sa paraan niya na naging komportable ako sa paraang hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Walang kailangang patunayan. Kumusta ang negosyo mo sa dekorasyon? Tanong niya, dahan-dahang inililipat ang usapan sa mas magaan na paksa. Nabuhayan ako ng loob. Ang trabaho ko ay source ng pride ko. Lumalaki na. Nagsimula lang sa mga kaibigan, pero ngayon may regular clients na ako at nag-hire na rin ako ng assistant kamakailan. Ano ang style mo? Hulaan ko. Something na pinagsasama ang functionality at warmth. Mga espasyo na parang yumayakap sa tao. Tiningnan ko siya nang may gulat. Paano mo nalaman? Ngumiti si Rafael. Intuition lang base sa nalaman ko sa'yo ngayong gabi. Mas pinapahalagahan mo ang laman kaysa porma, ang comfort kaysa yabang. Ini-imagine ko na nagre-reflect yun sa gawa mo. Ganun na nga, pag-amin ko. Naniniwala akong ang bahay ay dapat pagsilbihan ang mga nakatira, hindi baligtad. Marami sa kliyente ko ay young families na gusto ng tahanan, hindi lang bahay na pang-magazine. Tunog pareho yan sa values na sinusubukan naming i-implement sa mga hotel namin, komento ni Rafael. Gusto naming maramdaman ng guests na nakahanap sila ng second home, hindi lang magandang background para sa Instagram. Dumaloy ng natural ang usapan mula doon. Mga paboritong libro, pelikula, lugar na gustong puntahan. Wala ang kaba o expectations na karaniwang kasama sa first date. Siguro dahil technically hindi naman ito date. O dahil nagsimula kami sa kakaibang paraan, kaya hindi na applicable ang mga normal na rules. Hindi ko na malaya ng oras hanggang sa lumapit ang may-ari ng kafe para sabihing nagsasara na sila. Naku! Sabi ko sabay tingin sa relo. 3:00 na ng madaling araw. Hindi na ako nagpupuyat ng ganito simula nung college si Miguel. Mukhang nagulat din si Rafael. Mabilis talaga ang oras kapag kasama mo ang taong. Tumigil siya na parang pinipili ang sasabihin. Nakakapagpalimot sa yung tumingin sa relo. Umalis kami sa kafe at tumigil sa bangketa. Yung awkward na moment ng pagdedesisyon pagkatapos ng magandang gabi. Malamig ang hangin, kaya inayos ko ang shawl ko. Pwede ba kitang ihatid? Alok ni Rafael. Nakapark ang kotse ko malapit sa hotel, sagot ko. Sa isang banda, late na at masarap sanang magpahatid. Sa kabilang banda, ang pagtanggap sa alok ay parang pagtawid sa isa pang linya. Ginagawang totoo ang dapat sana, ipalabas lang. Pero pagkatapos ng gabing puno ng tapang, nagdesisyon akong deserve kong malaman kung saan ito patungo. Napakabait mo naman, sagot ko sa huli. Naglakad kami pabalik sa hotel sa komportableng katahimikan. Halos wala nang laman ang parking lot. Heto na, sabi ni Rafael habang humihinto sa tabi ng eleganteng itim na sedan. Pinagbuksan niya ako ng pinto, isang makalumang gesture na nagpangiti sa akin. Sa biyahe pa uwi, nag-usap kami tungkol sa lungsod, sa ruta, sa pagbabago sa lugar namin. Casual lang, pero may tanong na lumulutang sa hangin. Ano na ngayon? Nang huminto si Rafael sa harap ng maliit kong townhouse, nakaramdam ako ng lungkot. Patapos na ang magic at babalik na ang realidad. Nandito na tayo, sabi niya. Pinatay ang makina pero hindi lumabas. Oh, sagot ko na biglang nahiya. Salamat sa paghatid at sa lahat ngayong gabi. It was a pleasure, sabi niya, at narinig ko ang sincerity sa boses niya. Nanatili kaming tahimik sandali, ang hangin sa loob ng kotse ay puno ng mga posibilidad. Luisa,
Simula ni Rafael, humarap siya sa akin sa dilim. Gusto kitang makita ulit, hindi bilang part ng palabas o paghihiganti, kundi bilang tayo lang. Bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto ko rin yon, sagot ko bago pa ako mapigilan ng takot. Ang ngiti sa mukha niya ay kitang-kita kahit madilim. Dinner tayo bukas? Bukas ng gabi. Bukas? Bakit maghihintay pa? Tanong niya. Bakit nga ba? Matapos ang 2 dekada ng pagpapaliban sa sarili kong kaligayahan, bakit pa ako maghihintay? Perfect ang bukas, sang-ayon ko. Lumabas si Rafael at pinagbuksan ako ng pinto. Habang naglalakad kami sa gate, naramdaman ko ang pasasalamat sa kakaibang takbo ng buhay. Ang nagsimula bilang kahihiyan ay naging hindi inaasahang biyaya. So, hanggang bukas, sabi niya sa pinto. Hanggang bukas? Ulit ko, pakiramdam ko bumata ako ulit. Akala ko hahalikan niya ako at nagulat ako na gusto ko sanang gawin niya. Sa halip, kinuha niya ang kamay ko at idinampi sa labi niya. Good night, Luisa, malambing niyang sabi. Good night, Rafael, sagot ko habang pumapasok sa bahay na may ngiting hindi mapigilan. Pagpasok ko, na-realize ko na sa unang pagkakataon, excited ako para sa bukas. Hindi para kay Miguel o sa trabaho, kundi para sa sarili ko. Nagising ako kinabukasan na parang nananaginip lang ang lahat. Pero tumunog ang phone ko, mensahe mula sa number na hindi ko kilala. Good morning, just confirming our dinner tonight. Sunduin kita ng 7 p.m. Can't wait na ituloy ang usapan ng walang hostile wedding sa background. Rafael, napangiti ako sa screen. Hindi pa naginip. Ang dinner namin nung gabing iyon, ang una sa marami. Si Rafael ang lahat ng pinapangarap ko sa isang partner. Maalaga pero hindi nakakasakal. Matatag pero hindi dominante. Matagumpay pero hindi mayabang. At higit sa lahat, nakikita niya ako. Nakikita niya ako hindi bilang kawawang single mom, kundi bilang isang buong babae na may pangarap at talento. Bumalik sina Miguel at Camille galing honeymoon pagkalipas ng 2 linggo. Sa gulat ko, tinawagan ako ng anak ko kinabukasan at gustong bumisita ng mag-isa. Pagdating niya, mukha siyang kinakabahan, parang nahihiya, ekspresyon na huli kong nakita nung bata pa siya at nakabasag ng vase. Ma? Simula niya habang nakaupo sa sofa. Kailangan kong humingi ng tawad. Bakit? Tanong ko. Napakamot si Miguel sa ulo. Dahil sa kasal. Dahil sa trato sa'yo ni Camille at kung paano ako walang ginawa. Hindi tama yon. Naramdaman kong lumaki ang puso ko para sa anak ko. Sa kabila ng lahat, na-realize niya ang mali. Salamat sa pagsabi niyan, malumanay kong sagot. Nagkaroon kami ng mahabang usapan ni Camille nung honeymoon, patuloy niya. Siya rin, gusto rin niyang mag-sorry. Sa tingin ko, nung nakita kanyang kasama si Rafael Mendoza, na-realize niyang maling-mali ang husga niya sa'yo. Napangiti ako sa irony. Kailangan pa pala ng mayamang lalaki para respetuhin ako. Hindi lang yon, sabi ni Miguel, na parang nahihiya. Yung paraan ng pagsasalita ni Rafael tungkol sa'yo, kung paano kanya pinagtanggol. Na-realize namin kung gaano kami naging unfair. Tumigil siya sandali. Pero kayo ba alam mo na, kayo ba talaga o... Noong una, palabas lang pag-amin ko. Pero naging totoo, patuloy ko. Nililigawan niya ako at masaya, masayang masaya. Nagliwanag ang mukha ng anak ko. Ang galing ma, deserve mo yan. Gusto kang imbitahin ni Camille sa dinner, dagdag niya, para makapag-sorry ng maayos. Sabihin mo tatanggapin ko, sagot ko. Pero kasama ko si Rafael. Ngumiti si Miguel. Siyempre, actually, inaasahan na niyang kasama siya. Ang dinner kasama sina Miguel at Camille ay hindi kasing awkward ng inaasahan ko. Halatang kinakabahan si Camille, wala ang dating yabang. Nanatiling nakahawak si Rafael sa bewang ko, paalala na hindi na ako nag-iisa. Luisa, sabi ni Camille sa isang banda. Sorry talaga sa nangyari sa kasal. Unforgivable ang inasal ko. Bakit mo ginawa yon, Camille? Tanong ko. Umiwas siya ng tingin. Sa tingin ko, lagi ko kasing iniisip yung perfect family. At ikaw, hindi ka pasok sa image na yon. Ang single mom,
Ang paalala na hindi lahat sumusunod sa script. Tumango siya. Pero na-realize ko na mali ako. Wala akong excuse sa kalupitan ko. Ang ironic, diba? Tanong ko. Kung nirespeto mo lang sana ako, hindi ko makikilala si Rafael. Ang kalupitan mo ang nagdala sa akin sa bago kong kaligayahan. Nanlaki ang mata ni Camille. So, hindi kayo magkakilala bago ang kasal? Hindi, sagot ko. Nakita niya lang akong nag-iisa at nakialam. Minsan ang worst moment natin ang nagdadala sa atin sa best destination. Sa mga sumunod na buwan, lumago ang relasyon namin ni Rafael, habang ang relasyon ko kay Camille ay naging mas respetado. 1 taon matapos kaming magkakilala, nag-propose si Rafael sa akin. Tinanggap ko, hindi dahil kailangan ko ng lalaki para mabuhay, kundi dahil nakahanap ako ng taong tunay na nagmamahal sa akin kung sino ako. Nung in-announce namin ang engagement, ang reaksyon ni Camille ay halong gulat at pilit na saya. Wow, Luisa, sino mag-aakala? Oo, Camille, sagot ko. Minsan, ang buhay ay puno ng sorpresa. Ang mahalaga, bukas tayo sa mga ito. Ang kasal namin ay intimate at puno ng tunay na nagmamahal sa amin. Si Miguel, ang best man ni Rafael. Habang sumasayaw kami sa reception, bumulong si Rafael. Naalala mo nung sinabi kong magkunwari kang kasama mo ako? Paano ko makakalimutan? Ngiti ko. Yun ang simula ng pagbawi ko sa dignidad ko. Sino mag-aakala na ang munting paghihiganti sa masamang manugang ay mauuwi sa ganitong pag-ibig? Bulong niya. Ilang buwan matapos ang party, nabalitaan naming buntis si Camille. Tinawagan niya ako. Luisa, sabi niya, na medyo nahihiya. Gusto namin ni Miguel na maging importanteng bahagi ka ng buhay ng bata. Hindi lang bilang lola, kundi bilang modelo ng lakas. Gusto kong magkaroon siya ng better reference kaysa sa naging ugali ko noon. Nabigla ako. Si Camille humihingi ng tulong sa akin para sa values. Isang karangalan, sagot ko. Nang ibaba ko ang phone, niyakap ako ni Rafael. Good news? Magiging lola na ako, sagot ko. At mukhang nagets na ni Camille na ang pagiging single mom ay hindi kahinaan, kundi kalakasan. 6 na buwan ang lumipas, nasa ospital ako hawak ang aking apong babae. Ang pangalan niya ay Luisa, ipinangalan sa akin. Habang tinitignan ko ang sanggol, kasama si Rafael, si Miguel, at ang nagbagong si Camille, na-realize ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihiganti, kundi ang paghilom at pagmamahal. Ang paghihiganti ay matamis, oo. Pero ang pagmamahal, pagtanggap at respeto na sumunod ay higit na mas matamis. At sa huli, ang pinakamagandang ganti ay hindi ang makitang ipinapahiya si Camille, kundi ang makita ang sarili ko na pinapahalagahan, minamahal at ipinagdiriwang kung paano ko ito laging deserve. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click ang susunod na video na lumalabas sa screen dahil doon ay may kwento ng kataksilan at pagbawi na hindi mo pa napanood noon. Sinigurado ng manugang ko na alam ng lahat sa kasal na ako ay isang kawawang matandang dalaga. Inilagay niya ako mag-isa sa mesa ng mga talunan at nagkalat ng masasakit na kwento tungkol sa kung paano ako naging isang sawimpalad na babae na hindi man lang pinanagutan ng ama ng sarili niyang anak. Ngunit noong may isang misteryosong lalaki na bumulong sa akin, magkunwari kang kasama mo ako ngayong hapunan, ang gabi na dapat sana ay bangungot ng aking buhay ay naging pinakamatamis na paghihiganti na hindi ko inaasahan. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe ka na sa channel. Maligayang pagdating sa mga tito, tita at mga kapatid sa channel na Kwentong Lola Vault. I-comment din kung saang lugar kayo nanonood dahil gustong-gusto naming malaman kung saan nakakarating ang ating mga kwento. Habang nakaupo ako nang mag-isa sa pinakamalayong mesa sa reception hall, pinapanood ang lahat na nagsasaya sa kasal ng nag-iisa kong anak. Hindi ko maiwasang isipin kung paano ako napunta sa sitwasyong ito. Ang pangalan ko ay Luisa, 42 anyos, at ginugol ko ang huling 21 taon sa pagpapalaki kay Miguel nang mag-isa matapos mawala ang kanyang ama nang malaman nitong buntis ako. Hindi naging madali, pero nagawa kong ibigay sa aking anak ang lahat ng kailangan niya, pagmamahal, edukasyon, at magandang asal. Lumaki si Miguel,
at naging isang magaling na abogado. Sa law firm kung saan siya nagtatrabaho niya, nakilala si Camille, isang ambisyosang dalaga mula sa isang mayaman at tradisyonal na pamilya. Sa unang sandali pa lang na nakilala ko siya, naramdaman ko ng may mali. Tinitignan niya ako mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri niya ang isang gamit na ukay-ukay. Ang kanyang mga komento ay laging may halong panghahamak na hindi man lang niya itinatago. At ikaw, Tita Luisa, hindi mo ba naisip mag-asawa ulit? Nakakalungkot siguro ang ganyang buhay, sabi niya nang may pekeng lambing sa mga hapunan ng pamilya. Sabi ni Miguel, hindi ka raw naka-move on nung iniwan kang buntis. Nakakatroma siguro yon, di ba? May mga babae talagang hindi kayang magpanatili ng lalaki. Palagi akong sumasagot ng magalang ng ngiti habang nilulunok ang aking galit. Masaya naman ako sa pagpapalaki kay Miguel. Hindi lahat ng tao kailangan ng partner para makumpleto. Siyempre, sagot niya na may makamandag ng ngiti. Ganyan naman talaga ang sinasabi ng mga babaeng nag-iisa para makatulog ng mahimbing sa gabi. Mukhang hindi napapansin ni Miguel ang masasakit na parinig na ito. Masyado siyang patay na patay kay Camille at ayaw kong maging ina na nakikialam sa kaligayahan ng kanyang anak. Kaya sinarili ko na lang ang aking mga alalahanin at sinubukang makipaglapit sa kanya. Kahit na ang buong pagkatao ko ay sumisigaw na lumayo. Nagsimula ang preparasyon sa kasal at sa gulat ko, halos hindi ako isinali sa lahat. Si Camille at ang kanyang inang si Beatriz ang gumawa ng lahat ng desisyon. Nang mag-alok akong tumulong sa mga imbitasyon o dekorasyon, nakatanggap ako ng mga tingin ng pagkainip. Huwag kang mag-alala, Luisa, sabi ni Beatriz sa parehong tonong mapagmataas ng kanyang anak. Under control na namin ang lahat. Marami ka nang iniintindi mag-isa. Isa pa, gusto namin ng isang eleganteng kasal. Alam mo na, yung may class. Malinaw ang ibig nilang sabihin. Wala akong sapat na class para mag-ambag sa perpektong kasal na pinaplano nila. Noong gabi bago ang kasal, sa rehearsal dinner, naramdaman ko ang unang totoong dagok. Tinipon ni Camille ang lahat para ipaliwanag ang seating arrangement. At Luisa, sabi niya habang nakaturo sa mapa ng mga mesa sa hall. Dito ka sa mesa 15, doon sa sulok. Tiningnan ko ang mapa at nakita kong ang mesa 15 ang pinakamalayo sa main stage, halos nakatago na malapit sa pinto ng CR. Napansin ko ang mga tingin ng awa ng ibang mga bisita. Hindi ba mas maganda kung sa presidential table siya? Tanong ni Miguel, na sa wakas ay nakapansin ng mali. Nanay ko siya, after all. Ngumiti si Camille ng pilit ng ngiting kilalang-kilala ko na. Hon, ang presidential table ay para lang sa mga mag-asawa dahil ang mama mo ay, well, alam mo na. Naisip namin na mas magiging komportable siya kasama ng ibang tao na nasa parehong sitwasyon. Pagkatapos ay ibinaba niya ang boses pero rinig ko pa rin. Ayaw naman nating magmukha siyang basang sisiw sa mga official photos, di ba? Nag-alinlangan si Miguel sandali pero sumang-ayon din sa huli gaya ng lagi niyang ginagawa. Napagtanto ko noon na ang kasal na ito ay simula pa lang ng buhay kung saan laging pipiliin ng anak ko ang panig ng kanyang asawa, gaano man ito ka-injustisya. Sa umaga ng malaking araw, sinubukan kong pasayahin ang sarili ko. Isinuot ko ang aking navy blue na gown na binili ko pa naman para sa okasyon. Sinigurado kong maayos ang aking hitsura, buhok, makeup, lahat perpekto. Hindi ko ibibigay kay Camille ang kasiyahang makita akong mukhang kaawa-awa. Ang kasal mismo ay maganda, aaminin ko. Ang simbahan ay puno ng puti at gintong bulaklak, at ang anak ko ay nagniningning sa altar. Umiyak ako habang binibigkas niya ang kanyang mga sumpa, proud sa lalaking naging siya, kahit takot ako sa pamilyang pinapasukan niya. Pero sa reception, nagsimula ang tunay na kahihiyan. Pagdating sa eleganteng ballroom ng hotel, sinalubong ako ng isa sa mga abay ni Camille na dinala ako sa aking mesa nang may malisyosong ngiti. Heto na po ang mesa nyo, Tita Luisa, sabi niya sabay turo sa isang maliit na mesa sa pinakadulong sulok ng hall. Naisip ni Camille na mas magiging komportable kayo malayo sa gitna ng atensyon. Alam nyo na, ang mga single na babae na may edad na ay madalas na now out of place sa mga ganitong event.
Umupo ako at tiningnan kung sino ang mga kasama ko sa mesa. Isang matandang babae na walang tigil sa kakakwento tungkol sa kanyang mga pusa, isang malayong pinsan ni Camille na halatang lasing na, at dalawang teenager na bored at buong gabi lang nakatutok sa kanilang mga cellphone. Walang nag-abalang makipag-usap sa akin. Mula sa aking liblib na sulok, kitang-kita ko si Camille na umiikot sa mga bisita parang isang reyna, humihinto paminsan-minsan para bumulong at tumingin sa direksyon ko, kasunod ang mga malisyosong hagikgik. Hindi kailangang maging henyo para malaman na ako ang pinag-uusapan. "Kawawang Luisa," narinig kong sabi niya sa isang grupo ng mga bisita malapit sa mesa ko. Ang boses niya ay sadyang nilakasan para marinig ko. Imagine, iniwanan, buntis, at hindi na nakahanap ng lalaki ulit? Si Miguel halos nagpalaki sa sarili niya, kawawa naman. Masyado kasing abala ang nanay niya sa pag-iyak sa mga sulok. Ang rurok ng kahihiyan ay dumating nang magpasya si Camille na gawin ang mga formal na pagpapakilala. Kinuha niya ang mikropono at nagsimulang ipakilala ang mga importanteng tao sa party. At syempre, hindi pwedeng hindi banggitin ang ina ni Miguel, sabi niya sabay turo sa akin sa aking nakatagong pwesto. Si Luisa, na pinalaki si Miguel ng mag-isa, isang tunay na mandirigma, laging nakafocus sa trabaho at sa anak, kaya wala ng oras para humanap ng ibang pag-ibig. Diba? O baka naman walang lalaking nagka-interes na akuin ang isang babaeng may bagahe, may anak, at may nakaraan. Ang buong hall ay lumingon para tignan ako. Ang iba ay may awa, ang iba ay may mapanghusgang ngiti na kilalang kilala ko na rin. Naramdaman kong uminit ang mukha ko sa hiya habang pinipilit kong ngumiti at kumaway ng magalang. "Pero malay natin baka swertihin ka ngayong gabi," patuloy ni Camille. "Marami tayong mga tito na single dito, kahit na karamihan ay naghahanap ng, well, medyo mas bata, no offense Luisa." Umalingaw-ngaw ang tawanan sa hall. Nakita ko si Miguel na may hindi komportableng ekspresyon pero wala siyang sinabi para ipagtanggol ang sarili niyang ina. Sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ko. Inalay ko ang buhay ko sa aking anak at ngayon ay hinahayaan niyang ipahiya ako ng kanyang asawa sa harap ng maraming tao. Akmang kukunin ko na ang aking bag para umalis ng tahimik nang naramdaman kong may humila sa bakanting upuan sa tabi ko. Tumingala ako at nakita ang isang lalaking nasa edad 45, bihis na bihis sa isang dark gray na suit na nagpapatingkad sa kanyang malapad na balikat. Mayroon siyang matapang na mukha, may mga matang nangungusap at ngiting parang totoo, isang bagay na bihira sa lugar na yon. "Magkunwari kang kasama mo ako," bulong niya sa akin habang umuupo sa tabi ko ng natural. Natigilan ako sandali, nakatingin sa kanya ng may pagkalito. Nakita ko ang kakatapos lang mangyari, patuloy ng kanyang boses na mababa at mainit. "Walang sino man ang dapat tratuhin ng ganoon, lalo na ang ina ng groom." "Hindi mo naman ako kilala," sagot ko na may pagdududa pa rin. Ngumiti siya, isang ngiting umaabot sa kanyang mga mata. "Ako si Rafael Mendoza, kababata ng tatay ni Camille, pero malinaw naman na hindi ko kapareho ng values ang pamilya nila. At ikaw siguro si Luisa, ang kahangahangang babae na nagpalaki mag-isa sa magaling na abogadong iyon." Naramdaman ko ang kakaiba sa dibdib ko, halong gulat at pasasalamat sa estrangherong ito na tila nakikita ang higit pa sa mga kwentong ikinakalat ni Camille tungkol sa akin. "Bakit mo ito ginagawa?" tanong ko. Nagkibit balikat si Rafael. "Sabihin na nating may partikular akong inis sa mga taong ginagamit ang kapangyarihan nila para manghiya ng iba. Isa pa," dagdag niya na may pilyong ngiti. "Isang malaking karangalan ang makitang kadate ang pinaka-eleganteng babae sa party na ito." May kung ano sa paraan ng pagsasalita niya nang tapat na nagparamdam sa akin na maganda ako sa unang pagkakataon ngayong gabi. Tiningnan ko siya ng matagal, tinitimbang ang aking mga option. Pwede akong manatiling nakaupo mag-isa, tinatanggap ang kahihiyan, o pwede kong tanggapin ang tulong ng kaakit-akit na estrangherong ito at siguro lang, bigyan si Camille ng kaunting ganti. "Sige," sagot ko sa wakas. "Ano ang plano?" Lumawak ang ngiti ni Rafael. "Una, bigyan natin sila ng totoong pag-uusapan.
Hinawakan niya ang aking kamay at hinalikan ito ng marahan habang nakatitig sa aking mga mata. Nagtitiwala ka ba sa akin? Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagtiwala ako. At doon nagsimula ang gabi na ganap na magbabago sa takbo ng buhay ko. Ang epekto ay halos agaran. Malinaw na importanteng tao si Rafael. Napansin ko ito sa mga tingin ng pagkilala na natatanggap niya mula sa iba't ibang bisita. Agad kong napansin si Camille na nakatingin sa amin mula sa kabilang dulo ng hall. Ang mukha niya ay halong pagkalito at inis. Nakatingin siya sa atin, bulong ko kay Rafael. Ayos, sagot niya na may kindat. Bigyan natin siya ng panonoorin. Nagsimulang kumilos si Rafael na parang matagal na kaming magkarelasyon. Siniservan niya ako ng champagne, lumalapit para pakinggan ang sinasabi ko, tumatawa sa mga biro ko nang may totoong interes. Pero ang pinaka nakakagulat, talagang interesado siya sa mga sinasabi ko. So nagtayo ka ng sarili mong interior design business? Tanong niya na talagang humanga nang banggitin ko ang maliit kong kumpanya. Oo, nagsimula ako sa maliliit na project noong nag-college si Miguel. Kailangan ko ng mapaglilibangan noong tumahimik ang bahay. Paliwanag ko na nagulat sa sarili kong komportable akong magbahagi ng detalye ng buhay ko sa estrangherong ito. Ang galing niyan, Luisa. Ang magpalaki ng anak mag-isa ay isa ng malaking tagumpay, pero ang magtayo ng negosyo kasabay nito? Kakaiba ka. Ang kanyang mga salita ay tila tapat, walang halong pagmamataas na nakasanayan ko na. Nakakagaan ng loob na makita bilang isang taong kahanga-hanga, hindi isang kaso ng kawanggawa. Habang nag-uusap kami, napansin kong marami ng tao ang nagsisimulang tumingin sa amin. Ang mesa ng mga loser ay biglang naging pinaka-interesanting lugar sa party. Kahit ang mga teenager ay binitawan ng kanilang mga cellphone para makinig sa usapan namin. Sino siya? Narinig kong tanong ng isa sa mga tita ni Camille sa isa pa. Hindi ko pa nakita si Luisa na may kasama noon. Si Rafael Mendoza yan, sagot ng isa sa tonong may paggalang. Siya ang may-ari ng chain ng mga luxury hotels na, yan. Anong ginagawa niya kasama si Luisa? Mabilis na kumalat ang bulungan sa buong hall. Rafael Mendoza. Biglang nagkaroon ng saysay ang pangalan. Nabasa ko na siya sa mga business magazines. Isang matagumpay na negosyante, kilala sa kanyang philanthropic work at pagiging pribado sa personal na buhay. At ngayon, sa paningin ng lahat, mukhang siya ang aking date. Ikaw yung Rafael Mendoza na yon? Tanong ko sa mahinang boses. Ngumiti siya ng bahagyang nahihiya. Guilty, pero hindi yan mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay mukhang mabubulunan na si Camille sa iniinom niyang champagne. Tumingin ako sa direksyon na itinuro niya at nakita kong talagang tulala si Camille. Mabilis siyang bumubulong sa kanyang ina habang pareho silang nakatingin sa direksyon namin. Si Miguel naman sa tabi niya ay mukhang lito rin. Ang ekspresyon sa mukha ni Camille, yung halong shock, galit at oo, inggit, ay parang gamot sa nasugatan kong pride. Hindi nagtagal at nagpasya si Camille na makialam. Lumapit siya sa aming mesa na may plastik ng ngiti. Luisa, hindi ko alam na magkakilala pala kayo ni Rafael, sabi niya. Ang boses niya ay kakaibang tumitinis. What a pleasant surprise! Hindi mo nabanggit na meron ka palang ganitong ka-big time na kaibigan. Tumayo si Rafael ng magalang, pero ang isang kamay niya ay marahang nakahawak sa likod ko sa isang protective na paraan na ikinagulat ko. Camille, congrats sa kasal. Ang ganda ng lahat, sagot niya ng formal, pero may lamig sa kanyang mga mata. Salamat, pero curious lang ako. Paano kayo nagkakilala? Never kasing nagbanggit si Luisa ng, well, kahit sino sa buhay niya, sabi niya habang nakatingin sa akin na may ngiting hindi umaabot sa mata. We always assume na masyado siyang, nag-iisa para magkaroon ng social life. Bago pa ako makasagot, nagsalita na si Rafael. Ang ilan sa pinakamagagandang kwento sa buhay ay yung mga itinatago natin sa sarili natin. Hindi ba? Hindi naman lahat ng relasyon kailangan i-display sa publiko para magkaroon ng halaga. Ang elegante pero sapul na sagot ay nagpatigil kay Camille sandali. Kumurap siya, halatang hindi sanay na sinasalungat, lalo na sa sarili niyang kasal. Siyempre, sagot niya habang bumabawi. Well, sana nag-e-enjoy kayo sa party kahit dito sa sulok.
Unfortunately, kinailangan naming ayusin ang mga mesa base sa status. At well, naintindihan mo naman, di ba? Base sa status? Tanong ni Rafael na kunwaring inosente. Kung ganon, nakakapagtaka na nilagay mo si Luisa dito kung iisipin ang kanyang talino, elegansya at ang napakagaling na anak na pinalaki niya mag-isa? Masasabi kong napakataas ng kanyang status, maliban na lang syempre kung sinusukat mo ang tao base sa mga mababaw na batayan. Namula ang mukha ni Camille. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. I mean, logistics lang naman. Actually, sabi ni Rafael na may nakakaakit ng ngiti. Balak na sana naming sumayaw. Ang ganda ng tugtog. By the way, sino ang decorator mo? Gumagawa si Luisa ng mga fantastic na interior design projects. Baka dapat siyang i-hire para sa bago niyong bahay. Inilahad niya ang kamay niya sa akin at walang pag-aalinlangan kong tinanggap ito. Habang lumalayo kami papunta sa dance floor, ramdam ko ang matalim na tingin ni Camille sa likod ko at ninanamnam ko ang bawat segundo ng munting tagumpay na iyon. Galit na galit siya, komento ko habang pinipigilan ng ngiti. Simula pa lang yan, sagot ni Rafael. Ginagabayan niya ako sa gitna ng dance floor. Marunong ka bang sumayaw? Matagal na panahon na hindi ko na maalala. Pag-amin ko na biglang kinabahan. Huwag kang mag-alala, sundan mo lang ako. At iyon nga ang ginawa ko. Napakagaling sumayaw ni Rafael at hindi nagtagal ay dumadaloy na kami sa dance floor na parang ilang taon na kaming magkapareha. Tumutugtog ang banda ng isang slow song at ang mga braso niya sa paligid ng bewang ko ay nagpaparamdam sa akin na ligtas at pinahahalagahan ako. Nakatingin ang lahat, bulong ko. Pakiramdam ko ay exposed ako, pero powerful din. Hayaan mo silang tumingin, sagot niya. Nakikita na nila kung ano ang dapat noon pa nila nakita. Isang pambihirang babae na dapat ipinagdiriwang, hindi itinatago. Habang sumasayaw kami, nakita ko ang official photographer ng kasal na lumalapit, halatang interesado sa misteryosong couple na ngayon ay nagdodumina sa dance floor. Ayos lang ba? Tanong niya habang itinataas ang kamera. Walang problema, sagot ni Rafael, habang hinihila ako palapit. After all, ang mga moment na ganito ay dapat ginagawang immortal. Hindi ba mahal? Ngumiti siya sa kamera. Alam na ang mga litratong iyon ay mapupunta sa official album ng kasal ni na Miguel at Camille magpakailanman. Isang permanenteng ebidensya ng gabi kung saan ang kawawang matandang dalaga ay umagaw ng eksena kasama ang isa sa pinakahinahangad na lalaki sa hall. Natapos ang musika pero hindi binitawan ni Rafael ang kamay ko. Sa halip, dinala niya ako pabalik sa mesa, na ngayon ay nakapwesto na ng maayos para makita kami ng lahat. Umorder siya ng champagne para sa amin at nagsimulang magtanong tungkol sa buhay ko, mga pangarap ko, mga hilig ko, mga tanong na matagal nang walang nag-aabalang magtanong sa akin. Sa paglipas ng gabi, napansin ko ang pagbabago sa ugali ng mga tao. Ang parehong mga bisita na kanina ay tumitingin sa akin ng may awa. Ngayon ay mukhang curious at may halong inggit pa. Ang mga tita ni Camille na kanina ay mababa ang tingin sa akin, ngayon ay sinusubukang lumapit para malaman pa ang tungkol sa relasyon namin ni Rafael. Gaano na kayo katagal magkakilala? Tanong ng isa sa kanila, hindi maitago ang kuryosidad. Sapat na panahon, misteryosong sagot ni Rafael. Sabay kindat sa akin. At bakit hindi ka namin narinig noon, Rafael? Tanong ng isa pa, ang tono ay nagpapahiwatig na nagdududa siya sa katotohanan ng aming relasyon. Hindi naman lahat kailangan i-announce ang bawat aspeto ng buhay nila, malumanay niyang sagot. Mas gusto namin ni Luisa ang quality kaysa publicity, hindi ba mahal? Ang tahimik na paghihiganti ay mas matamis kaysa sa inaasahan ko. Bawat gulat na tingin, bawat litong bulungan, bawat ekspresyon ng hindi makapaniwala mula sa mga kaibigan at pamilya ni Camille ay parang maliliit na panalo. Nagpatuloy ang gabi ng ganito kasama si Rafael sa tabi ko. Pinaparamdam sa akin na ako ang guest of honor imbes na ang kawawang single mother na dapat itago. Nakita ko ang mukha ni Camille na lalong namumula sa galit sa tuwing may magbabanggit kung gaano kami kabagay na couple. Pero ang tunay na turning point ay nangyari sa tradisyonal na paghagis ng buke. Lahat ng single ladies punta na sa dance floor, announce ng DJ.
Nanatili ako sa pwesto ko, walang balak sumali sa tradisyong iyon na magsisilbi lang para ipagdiinan ang status ko bilang available at desperada sa paningin ni Camille. "Dali na, Luisa," tawag ni Camille, ang tono niya ay peke ang sigla. "Malay mo kung swertehin ka? Baka makahanap ka na rin sa wakas ng lalaki pagkatapos ng maraming taon." Patibong ito, alam ko. Gusto niya akong ipahiya ulit, ilagay ako sa gitna ng mga babaeng mas bata, lahat sabik na makuha ang bouquet. Pero bago ako makasagot, tumayo si Rafael. "Actually," sabi niya sa kalmadong boses, pero sapat ang lakas para marinig ng lahat. "Sa tingin ko hindi kailangan ni Luisa ng swerte o ng bouquet para patunayan ang halaga niya. Nasa kanya na ang lahat ng pwedeng hilingin ng isang tao. Integridad, talento, ganda, at mapagbigay na puso, mga bagay na sa kasamaang palad, kahit ang fairy tale wedding ay hindi kayang ibigay sa taong wala nito." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa hall. Nakita ko ang mukha ni Camille na namimilipit sa galit at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kasiyahang hindi ko pa naranasan noon. Hindi lang ito tungkol sa pagtatanggol sa aking dangal. Tungkol ito sa wakas ay may naglantad sa kasamaan ng ugali ni Camille kung ano talaga ito. Sinubukan niyang tumawa na parang biro lang ang lahat. "Oh, come on, tradisyon lang to, for fun." "May mga tradisyon," sagot ni Rafael, "na nagsisilbi lang para panatilihin ang mga makalumang ideya, gaya ng paniniwalang kailangan ng babae ng lalaki para makumpleto, o na may karapatan ang bride na ipahiya ang mga bisita sa sarili niyang kasal." May ilang bulungan ng pagsang-ayon sa crowd. Mukhang lumiit si Camille, ang kanyang kinangbilang reyna ng gabi ay biglang namatay. Lumapit sa amin si Miguel, ang mukha niya ay halong lito at pag-aalala. "Ma, anong nangyayari?" Ito ang unang beses ngayong gabi na kinausap niya ako ng totoo. Tinignan ko ang anak ko, ang batang pinalaki ko ng may buong pagmamahal, at nakaramdam ako ng halong pagmamahal at pagkabigo. "Wala anak," kalmado kong sagot. "Nag-e-enjoy lang ako sa party kasama si Rafael." "Never kang nagbanggit ng Rafael?" sabi ni Miguel habang nagdududang nakatingin sa lalaking katabi ko. Inilahad ni Rafael ang kamay niya kay Miguel. "Rafael Mendoza, ikinagagalak kong makilala ang anak ni Luisa. Marami siyang naikwento tungkol sa'yo. Proud siya sa lalaking naging ikaw, kahit siguro medyo disappointed sa kakayahan mong manahimik, habang ang nanay mo ay pinapahiya sa harap ng publiko." Nagkaroon ng delikadesa si Miguel na magmukhang nahihiya. Kinamayan niya si Rafael ng kusa, halatang nagulat. "Mendoza ng Mendoza Group of Companies?" Kumpirma ni Rafael na may palakaibigang ngiti. "Sana pahalagahan mo ang mama mo gaya ng nararapat sa kanya, Miguel. Bihira ang mga babaeng tulad ni Luisa, sapat ang tapang para magpalaki ng anak mag-isa, sapat ang kabaitan para tiisin ang mga insulto para sa pagmamahal sa anak na iyon, at sapat ang class para hindi sirain ang kasal mo, kahit nakatanggap-tanggap naman kung gagawin niya." Nakita kong may nagbago sa mga mata ng anak ko. Realization, siguro hiya. Tumingin siya sa akin, tapos kay Rafael, at pagkatapos kay Camille na ngayon ay nasa tabi na niya, sinusubukang ngumiti na parang walang mali. "Ma, kailangan nating mag-usap later," sabi niya sa wakas. "Siyempre, anak," sagot ko na may payapang ngiti. "Enjoy your day. Celebration mo to." Habang lumalayo si Miguel kasama ang isang Camille na halatang apektado, humarap sa akin si Rafael. "Sobra ba ako?" tanong niya na tila nag-aalala talaga. "Perpekto yun," sagot ko habang nararamdaman ang alon ng kalayaan sa katawan ko. Parang pagkatapos ng ilang taong pagpapaliit sa sarili para hindi makaabala, sa wakas ay may permiso na akong okupahin ang espasyo ko. "Lagi kang may karapatan," sabi niya. At may kung ano sa mga mata niya na nagpapaniwala sa akin na totoo ang sinasabi niya. "Kailangan mo lang ng magpapaalala sa'yo." Lumalim ang gabi at nanatili si Rafael sa tabi ko na parang doon siya nararapat. Sumayaw kami ng 2 beses pa, nakipag-usap sa ibang bisita na biglang naging interesado sa akin, at nagbahagi pa kami ng ilang kwento ng sarili naming buhay sa isa't isa. Nalaman kong hiwalay na si Rafael 5 taon na ang nakakaraan at walang anak,
at inilalaan niya ang malaking bahagi ng oras niya sa isang foundation na tumutulong sa mga single mom na makabangon financially. Ikinuwento ko sa kanya ang journey ko sa pagpapalaki kay Miguel, ang mga hirap at saya, at paano ko itinayo ang aking negosyo sa dekorasyon mula sa wala. Talagang kahanga-hanga ka, Luisa, sabi niya sa isang punto, habang nakaupo kami sa isang mas tahimik na sulok ng hall. Karamihan sa mga tao ay bibigay sa pressure na hinarap mo, pero ikaw, namukadkad ka. Ang mga salita niya ay nagpainit sa loob ko, hindi dahil kailangan ko ng validation, kundi dahil parang nakikita niya talaga ang lakas ko, hindi lang ang sitwasyon ko. Nagsimulang mag-alisan ang mga tao bandang hating gabi. Naghahanda na sina Camille at Miguel na umalis para sa kanilang honeymoon at nakapila ang mga bisita para magpaalam. Naiwan kami ni Rafael sa likod habang pinapanood ang eksena. Sa tingin ko nagtagumpay tayo, komento niya, may munting ngiti sa labi. Nagtagumpay saan? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Baguhin ang kwento. Hindi ka na ang kawawang single mom, ikaw na ngayon ang misteryosong babae kasama ang kaakit-akit na negosyante. At natuto ang manugang mo ng mahalagang leksyon tungkol sa public humiliation. Natawa ako sa description. Hindi ko alam kung mas mabuti yun o mas masama. Iba, sagot niya. At minsan ang iba ang kailangan natin para basagin ang expectations ng mga tao at ang pakiramdam nilang may karapatan sila sa buhay natin. Tiningnan ko siya, talagang tiningnan. At nakita ko hindi lang ang gwapo at matagumpay na lalaking sumagip sa akin, kundi isang taong tunay na mabait, isang taong piniling gugulin ang gabi niya para ipagtanggol ang isang estranghero dahil lang sa iyon ang tama. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ko ulit, kailangang maintindihan. Bakit naging mahalaga sa iyo ang nangyayari sa akin? Nag-isip si Rafael sandali bago sumagot. Single mom din ang nanay ko. Hinarap niya ang parehong panghuhusga, parehong maliliit na parinig. Noong nakita ko ang ginagawa nila sa'yo, hindi ko lang kayang manahimik. At para maging tapat, dagdag niya, may kung ano sa'yo mula noong pumasok ako sa hall na ito na kumuha ng atensyon ko. Isang tahimik na dignidad, kahit na sinusubukan nilang tanggalin yun sa'yo. May kwento doon, sakit siguro, pero hindi ito ang oras para halukayin yun. Sa halip, inilahad ko ang kamay ko at hinawakan ng bahagya ang kanya. Salamat, sabi ko. Ginawa mong espesyal ang dapat sana iisa sa pinakapangit na gabi ng buhay ko at binigyan mo ako ng matamis na kasiyahan na makita ang mukha ni Camille nang ma-realize niyang palpak ang plano niyang ipahiya ako. Inikot niya ang kamay niya para magtagpo ang aming mga palad. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nakapulupot sa akin. Hindi kailangang matapos ang gabi dito. Alam mo ba? Naramdaman ko ang pamumula na umakyat sa leeg ko, bagay na hindi nangyayari sa loob ng maraming taon. Anong ibig mong sabihin? Walang masama, mabilis na sagot niya. May isang magandang coffee shop malapit dito na bukas pa hanggang late. Pwede nating ituloy ang usapan nang wala ang lahat ng ito? Ikinumpas niya ang kamay sa paligid, tinutukoy ang palabas ng kasalan. Social pressure. Nakakatukso ang alok. Gusto ng isang bahagi ko na sumagot ng oo agad, pahabain ang gabing ito na hindi inaasahang naging masaya. Pero ang isa pang bahagi, ang maingat na bahagi na nasaktan na noon, ay nag-aalangan. Paano kung bahagi lang ito ng show? Tanong ko, binibigkas ang takot ko. Ang perpektong paghihiganti sa terribleng manugang. Pero pagkatapos, babalik na tayo sa kani-kaniyang buhay? Tiningnan ako ni Rafael direkta sa mata. Luisa, tapos na ang show nung tumigil na ang huling tao sa pagpansin sa atin. Tayo na lang to ngayon, 2 tao na pwedeng mag-enjoy sa kumpanya ng isa't isa, ng kaunti pa, walang pagpapanggap, walang agenda, puro posibilidad lang. May kung anong totoo sa mga salita niya, sa mga mata niya, na naramdaman kong gumuguho ang mga depensa ko. Matapos ang ilang taong pag-uuna sa pangangailangan ng iba, siguro oras na para payagan ang sarili ko sa munting kaligayahang ito. Sige, desisyon ko. Magkape tayo. Ang ngiting nagliwanag sa mukha ni Rafael ay nagpatibok ng puso ko sa paraang hindi ko naramdaman sa loob ng ilang dekada. Kinuha namin ang aming mga gamit at dahan-dahang naglakad papunta sa exit habang ang atensyon ng lahat ay nakafocus pa rin sa mga bagong kasal.
Papalabas, nadaanan namin sina Camille at Miguel. Binigyan ako ni Camille ng tingin na halong galit at lito. Parang binaligtad ang perpekto niyang mundo at hindi niya alam paano i-process ang katotohanang ang kawawang biyenan na hinamak niya ay umaalis sa kasal na kapitbisig ang isa sa pinakamayaman at respetadong lalaki sa lungsod. Aalis na kayo? Tanong niya, sinusubukang maging kalmado. Kakasimula pa lang ng party? Para sa amin kanina pa nagsimula, sagot ni Rafael na may magalang ng ngiti. At ngayon, may iba na kaming plano. Tiningnan ako ni Miguel na may ekspresyong hindi ko mabasa ng buo. May kalituhan, oo, pero mayroon ding parang paghanga. Ma, sabi niya sa mahinang boses, kailangan nating mag-usap pagbalik ko galing honeymoon. Siyempre anak, sagot ko sabay yakap sa kanya ng mabilis. Enjoy your trip, mag-uusap tayo pagbalik nyo. Hindi nakatiis si Camille ng huling hirit. What a surprise, Luisa. Kayo ni Rafael Mendoza, sinong mag-aakala? Bago lang yan, no? O tinatago mo lang sa amin? Ang tono niya ay nagpapahiwatig na gawa-gawa lang ang relasyon namin. Isang desperadong paraan para hindi magmukhang malungkot. Ako naman ang ngumiti ng may kumpiyansa. May mga taong gustong i-display ang bawat aspeto ng buhay nila para sa validation ng iba, Camille. Ang iba naman, naiintindihan ang halaga ng pagiging pribado. Sinadya kong tumigil bago magdagdag. Isang bagay, yan na baka matutunan mo rin balang araw. After all, ang kasal ay higit pa sa isang malaking event, di ba? Nanlaki ang mga mata niya sa hindi inaasahang sagot at sa sandaling iyon, ang perpektong Camille ay tila nawalan ng sasabihin. Congratulations ulit sa kasal. Pagtatapos ko sa tunong palakaibigan, kahit iba ang sinasabi ng mga mata ko, ito mismo ang inaasahan ko. Habang lumalayo kami, narinig kong bumulong si Rafael. Brilliant yun ah. Natuto ako sa the best sagot ko. Pakiramdam ko mas magaan ako kaysa sa naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Lumabas kami sa malamig na gabi at habang naglalakad papunta sa sasakyan ni Rafael, napansin kong nakangiti ako. Hindi lang ito dahil sa kasiyahan ng paghihiganti, kahit na bahagi yon. Ito ay ang pakiramdam na nabawi ko na sa wakas ang dignidad ko, na tumanggi akong maliitin, na napatunayan ko kay Camille, kay Miguel, pero higit sa lahat sa sarili ko na ang halaga ko ay hindi nakabase sa kung may kasama ako, kundi karapat-dapat ako sa taong tunay na magpapahalaga sa akin. Ang coffee shop ay eksakto sa deskripsyon ni Rafael, cozy, tahimik at may atmosphere na nag-aimbita ng kwentuhan. Umupo kami sa sulok na mesa, malayo sa iilang tao na nandoon pa sa oras na yon. Anong gusto mo? Tanong ni Rafael. Cappuccino, perfect yon. Sagot ko na medyo parang nananaginip pa rin, parang buhay ng ibang tao ang nararanasan ko. Habang umu-order siya, sinamantala ko ang pagkakataon na pagmasdan siya. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng kafe, napansin ko ang mga detalye na hindi ko nakita sa dramatic lighting ng ballroom. Ang maliliit na kulubot sa gilid ng mata niya kapag ngumingiti na nagpapakita ng buhay na puno ng totoong ekspresyon. Ang paraan ng paggalaw ng kamay niya na may kasiguraduhan, pero walang yabang. Ang kawalan ng singsing sa kaliwang daliri na nagpapatunay ng kwento niya tungkol sa divorce. Ina-analyze mo ba ako? Tanong niya na may ngiti nang bumaling siya sa akin. Nagulat ako, pero nagpa siyang maging tapat. Oo, sinusubukan kong intindihin kung sino talaga si Rafael Mendoza kapag hindi siya gumaganap na knight in shining armor, na naghihiganti para sa mga single moms sa mga hostile na kasalan. Tumawa siya, isang tunog na mayaman at totoo. Fair enough. Magtanong ka lang ng kahit ano. Bakit mo talaga ako tinulungan kanina? Yung buong katotohanan. Humigop si Rafael ng espresso na in-order niya, pinag-iisipan ang tanong ko. Ang buong katotohanan ay may iba't ibang layer, simula niya. Oo, single mom ang nanay ko at ang makita ang trato sa'yo ay nagpagalit sa akin. Pero, tumigil siya parang nagdedesisyon kung gaano karami ang sasabihin. Nakita ko rin ang isang bagay sa'yo na kumuha ng atensyon ko bago pa man ang eksena sa mic. Ano? Tanong ko na talagang curious. Dignidad, simpleng sagot niya.
Nakaupo ka sa kakilakilabot na mesang iyon, halatang hiniwalay, pero nakataas pa rin ang noo mo. Hindi ka nagtatago o nagmamakaawa ng atensyon o awa. May tahimik na lakas sa'yo na, well, na-fascinate ako. Nabigla ako sa mga salita niya. Sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang sarili ko sa pamamagitan ng lente ng panghuhusga ng iba. Ang single mother, ang babaeng hindi kayang magpanatili ng lalaki, ang kawawang nagsakripisyo ng personal na buhay para sa anak. Hindi ko naisip na may titingin sa akin at makikita ang lakas, lalo na ang dignidad. Hindi ko naramdaman na masyadong may dignidad ako, pag-amin ko. Pakiramdam ko ipinahiya ako at invisible. At para maging tapat, bahagi ko ay nag-enjoy sa munting paghihiganti na makita ang mukha ni Camille nang ma-realize niyang palpak ang plano niyang ipahiya ako. Sinasabi niyan ang higit pa tungkol sa kanila kaysa sayo. Sagot ni Rafael, ang mga mata niya ay nakatitig sa akin. May mga tao talagang nakakaramdam lang ng importansya kapag minamaliit ang iba. Mukhang isa sa mga taong iyon ang manugang mo. At tungkol sa paghihiganti, nagkibit balikat siya na may munting ngiti. Minsan ang munting dosis ay eksaktong gamot na kailangan natin, lalo na kung nakuha ito sa simpleng pagpapakita ng tunay mong halaga. Si Camille, buntong hininga ko, iniisip ang dalagang pinili ng anak ko. Talagang nag-e-enjoy siya na iparamdam sa akin na inferior ako. Mula sa unang araw, parang kailangan niya akong ilagay sa kahon ng mga talunan para maramdaman niyang secure siya. Ang mga taong insecure ay madalas na inaatake kung ano ang lihim nilang hinahangaan o kinatatakutan, obserbasyon ni Rafael. Baka ang independence mo, ang lakas mo bilang single mother ay isang bagay na lihim niyang kinaiinggitan o kinatatakutang wala siya. Hindi ko naisip iyon sa ganung paraan. Sa tingin mo natatakot siya na baka hindi siya maging mabuting ina balang araw? O baka natatakot siya na kung harapin niya ang hirap na dinanas mo, wala siyang lakas para malampasan iyon? Ang mga taong lumaking madali ang lahat ay madalas na natatakot sa sarili nilang kahinaan. May talas ang kanyang mga obserbasyon na nagpatitig sa akin sa kanya ng may bagong interes. Mukhang marami kang alam tungkol sa ugali ng tao. Sa trabaho ko, natututo kang bumasa ng tao. Sagot niya na may maliit na ngiti. At sa buhay, natututo kang kilalanin ang mga pattern lalo na pagkatapos mong magkamali. Dumating ang mga kape namin na nagbigay ng natural na tigil sa usapan. Sinamantala ko ang sandali para magmuni-muni sa kakaibang sitwasyon. Nakaupo sa isang kafe pagkalipas ng hating gabi kasama ang lalaking halos hindi ko kilala. Pero parang naiintindihan ang mga parte ng pagkatao ko na nakalimutan ko na. Ikaw? Tanong ko sa huli. Ano ang kwento mo? Ang divorce? Ang foundation para sa single moms? Parang ang daming kwento doon. Tumango si Rafael habang dahan-dahang iniikot ang tasa sa mga kamay niya. Pinalaki ako ng nanay ko mag-isa matapos magdesisyon ng tatay ko na ang pamilya ay masyadong sagabal sa pangarap niyang maging musikero. Nagtrabaho siya sa 3 magkakaibang trabaho para mapag-aral ako. Never siyang nagreklamo, never niyang pinakita kung gaano kahirap, pero nakikita ko. Lumambot ang mata niya sa alaala. Namatay siya 7 taon na ang nakakaraan. Cancer. Isa sa pinakamalaking pagsisisi ko ay hindi niya inabutan ng tagumpay ng mga hotel. Lahat ng ginawa ko ay para sa kanya, para patunayan na sulit ang sakripisyo niya. Sigurado akong alam niya, malumanay kong sabi. Ngumiti siya, isang ngiting malungkot. Tungkol naman sa divorce, nag-asawa ako ng maaga sa isang taong katulad ng manugang mo, actually. Obsessed sa status, sa itsura, sa perfect package na ipapakita sa iba. Matagal bago ko na-realize na walang laman sa likod ng porma. Niloko niya ako kasama ang isa sa mga business partner ko. Classic, di ba? Tumawa siya pero walang saya. Ang interesting ay hindi ang panloloko ang tumapos sa kasal. Yun ay ang ma-realize ko na hindi naman talaga namin kilala ang isa't isa. Namuhay kami na parang mga artista sa isang palabas tungkol sa perfect couple, laging nag-aalala sa iisipin ng iba. Never naging totoo sa isa't isa. Tinamaan ako doon. Ilang beses ko na bang naramdaman yon sa mga reunion, sa school meetings, sa mga social events, na parang umaarte lang ako bilang matapang na single mom.
Na parang ang buhay ko ay performance para sa iba. Mula noon, patuloy ni Rafael, nagdesisyon ako na mas pipiliin ko ang hindi komportableng katotohanan kaysa sa komportableng kasinungalingan. Kaya hindi ako makapayag na manood lang habang pinapahiya ka ng manugang mo. At kaya, nandito ako kasama mo ngayon, nagsasalita ng mga bagay na hindi ko naman sinishare sa first date. Tumigil siya, ang mga mata niya ay nakatagpo sa akin. Kung first date nga ba ito?